Binaril patay ang isang konsihal sa Barangay Sawang Calero, Cebu City sa General Henes Street alas 4:20 ng madaling araw, Disyembre 3 ngayong taon. Kinilala ang biktima na si Barangay Councilor Ramon Diamante, 62 taong gulang, at kinumpirma ito ni Barangay Captain Sergio Ocania ng Sawang Calero sa isang panayam ng Bombo Radio Cebu News Team. Ayon sa kanya, idiniklarang patay si Diamante sa Cebu City Medical Center kung saan siya dinala para sa agarang gamutan. Dagdag pa ni Kapitan Ocania, wala silang nalaman na anumang alitan o tunggalian na kinasasangkutan ng biktima may kaugnayan man sa negosyo o personal na usapin. Dahil dito, labis ang kanilang pagkabigla na naganap na ang insidente. Gayunman, binanggit ng kapitan ng isang hiwalay na insidente ng pamamaril na naganap noong araw ng Pasko kung saan dalawang magkapatid ang binaril ng kanilang tiyuhin na si Eric Ispena na kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya. Samantala, ang kanyang pamangkin na kilala na si alias Budoy Espina ay nananatiling malaya at ngayon ay itinuturing na person of interest sa pagkamatay ng konsihal. Ayon pa kay Kapitan Ocania, dati nang hiniling ni Konsihal Diamante sa pamilya ni Budoy Espina na sumuko ito sa mga otoridad, subalit hindi ito umano tinugon. Dahil dito, nanawagan ng kapitan na kusang loob ng sumuko ang nasabing POI. Batay sa investigasyon, naglakad lamang ang biktima sa General Henes Street patungong Pasil nang bigla siyang barilin ng isang hindi pa nakikilalang sospek na nakasakay sa isang dilaw na Yamaha Mio na agad namang tumakas matapos ang insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng sospek at ang tunay na motibo sa krimen. Tamaan siya 2 beses siguro, dito at saka sa ulo. Ewan ko anong nangyari dito kasi mabait naman itong konsihal. Mayroong nangyari dito, yung atraso, magkabila, atraso sila. Namatay yung dalawa, tapos inaayos niya para mas hitol o papasurrender niya yung isa. Yung isa na-surrender na. Pero yung isa, hindi pa nakita kung saan. Ewan ko lang baka ito connected ito sa kaso na to na nangyari na yung isang suspect hindi pa nag-surrender. So siguro, sa tingin ko, pero kaya nga, nagtaka ako na nangyari ito kasi si Konsehal mabait na tao to. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!